Meron akong sasabihin sa'yo na alam kong interesado ka. Paano masabi? Tungkol ito kay Tambaluslos. Hindi naman bawal ang maglabas ng obserbasyon at opinyon dahil malaya tayo sa tinatawag na freedom of speech. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tatay Digong naman, binakbakan mo na si Tambaluslos eh. Kaya alam kong nasa likod kita kung ano man ang sasabihin ko ngayon. Alam na nating lahat ang nangyayari sa Israel ngayon, di ba? Stop! Teka lang pastor, pakinggan mo muna ako. Dahil sa pagsalakay ng Hamas sa Israel ay inaasahan na ang mga world leaders katulad ng presidente o mga prime ministers ay magbibigay ng statement. I mean, dapat sila ang nauuna bilang ulo ng isang bansa. Pero wag kakabayan, only in the Philippines lang talaga dahil meron tayong dalawang presidente. Paano masabi? Isang inuluklok ng 31 million na boto at isang congressman sa katayuan ni Romualdez. Pansinin ang dalawang statement na ito. Isa galing sa Office of the President at isa galing mismo kay Tambo. May napapansin ka ba? Bigyan kita ng 5 segundo para makita mo. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi mo napansin? Parehong date lumabas mga kababayan ang statement na ito. Sumabay ng statement ang astang presidente. Pero teka lang. Ano ba ang napapansin mo? Bukod sa mas mahaba ang kay Tambo kaysa sa presidente. Isalin natin sa Tagalog ang dalawa. Bago tayo magbigay ng opinyon natin at habang binabasa ko ay mag-isip ka dapat ng malalim. Dahil pagkatapos natin mabasa ang dalawa ay i-comment mo ang iyong obserbasyon. Ang sa Pangulong Bongbong Marcos muna. Ipinaaabot ng Pilipinas ang pinakamalalim nitong pakikiramay sa mga nawalan ng kapamilya at mahal sa buhay sa mga pag-atake kamakailan. Kinukondena ng Pilipinas ang mga pag-atake, lalo na laban sa populasyon ng sibilyan. Nauunawaan ng Pilipinas ang karapatan ng mga estado at pagtatanggol sa sarili sa liwanag na panlabas na pagsalakay sa kanila sa United Charter ng mga bansa. Umaasa tayo na mabilis na matatapos ang bakbakan at ipagdasal ang kaligtasan ng mga Pilipino sa Israel. Napakaikli, direct to the point, walang halong bahid pamumulitiko. Walang bahid pangangampanya. Walang bahid kaepalan. At pansinin ang unang linya dahil ikukumpara natin sa statement ni Tambo. Ipinapaabot ng Pilipinas ang sabi ni PBBM. Ito naman kay Tambi, medyo mahaba dahil tila nangangampanya at feeling presidente. Sad music, pasok! Teka lang pala. Kanina pa ako dumadaldal dito. Hindi mo pa na-like ang video at hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel. Pa-like at subscribe naman. Libre naman yan, kabayan. Ngayon napunta tayo sa statement ni Tambo. Ayon sa kanya, ngayon nakikiisa ako sa mga tinig mula sa buong mundo na may higpit na pagkondena sa mga nakakasakit na pag-atake laban sa mga inosenteng sibilyan sa Israel. Putik yan. Siya lang daw ang nakikiisa. Samantalang sabi kanina ng Pangulong BBM, ang Pilipinas. Putik na makasarili yan. Tuloy ang basa. Ang pagkawasag sa pagkawala na dinanas ng mga pamilya sa gayong mahahalagang sandali ng pagpipitagan ay hindi masasabi. Ito ay isang paalala na ang landas ng karahasan ay napakalalim lamang ang mga sugat at lamat. O diba, appealing to the hearts, nangangampanya ang putik eh. Oh my God! Wow! Hinihimok ko ang lahat ng kasangkot na partido. Wow! Lalo na ang mga militanteng pinuno. Wow! Ulit, hinahamak ko ang lahat ng kasangkot na partido lalo na ang mga militanteng pinuno ng Hamas na maghanda sa daan patungo sa mapayapang resolusyon. Putik ulit yan.
Sino ka ba para manghimok ng mga international terrorist? Feeling ko samputi ka. House of Representatives Speaker, manghihimok sa international stage. Ang presidente nga hindi ginawa dahil ayaw sumausaw sa gulo at umiwas sa gulo. Tapos ikaw nang hihimok na, Speaker of the House ka lang? Tuloy natin at ikaw na ang mag-side comment, kabayan. Pakilagay na sa comment ang iyong opinion. Ang kasaysayan ng rehiyong ito ay nakakita ng sapat na pagdanak ng dugo. Ang napapanatiling kapayapaan ang tanging paraan sa pagsulong. Ang ating mga kapatid na Pilipinong naninirahan o nagtatrabaho sa Israel, nasa inyo ang aking isipan. O, tigiyan. Teka lang muna, side comment dito. Diba? Kampanyang-kampanya Nasa iyo ang aking isipan. Kumbaga, iniisip ko kayo mga kababayan. Tatakbo ako bilang presidente sa 2028 Isipin nyo na nag-isip ako para sa inyo. Ang Department of Foreign Affairs at Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ay nagtatrabaho na ngayon ng overtime upang matiyak ang inyong kaligtasan at kagalingan. Alam mo naman na pala na meron na palang mga ganyang department at higit sa lahat, under yan ng Pangulo, under yan ng opisina ng Presidente. Hindi mo yan under, ano ka ba? Tapos ikaw ang nambabanggit ng mga yan ni hindi nga binanggit ng Presidente dahil automatic na sana yan. Pero kailangan mong banggitin lahat isa-isa para nasa isipan mo sila. O di ba, Romualdez? Politikang politika Ikaw naman Halatang-halata ka masyado Ano ba yung ginagawa mo? 2028 pa nangangampanya ka na Halatang-halatang tatakbo ka na Tuloy ang basa. Mangyaring manatiling mapagbantay at unahin ang iyong kaligtasan sa mga magulong panahong ito. Kahit hindi mo na yan sabihin Kaligtasan talaga yung nasa isip nila dahil may mga pamilya dito sa Pilipinas na naghihintay sa kanila. You don't need to reiterate that, Romualdez. English yun Baka mahuli tayo dito English yun Tuloy ang basa. Asan na ba? Tuloy ang basa. Inaayon ko ang aking sarili sa mga damdamin ng mga pandaigdigang pinuno at nagtataguyod para sa kapayapaan na ibinibigyang diin na ang pag-uusap at pag-unawa ay pinakamahalaga. Wow! Parang hinanay na niya yung kanyang sarili dahil ang sabi niya, inaayon ko ang aking sarili sa mga sa mga damdamin ng mga pandaigdigang pinuno. Wow! So ibig sabihin, astang presidente ka nga. Astang presidente dahil sumasang-ayon ka na doon sa damdamin ng mga pandaigdigang pinuno. Grabe yan Ang tunay na sandali. Tuloy ang basa. Ang tunay na pagbabago ay makakamit lamang kung ating igagalang at pinangangalagaan ang mga karapatan ng mga sibilyan ayon sa itinadhana sa ilalim ng internasyonal na batas. Naway manaig ang kapayapaan sa rehiyon at naway magsama-sama ang pandaigdigang komunidad upang suportahan ang isang maayos na resolusyon sa matagal ng tunggaliang ito. Nagmamahal, Martin Romualdez.